Sa pagkakataong ito mga kabombo ng ating palatuntunan bago tayo dumako doon sa mga lalaki pang balita ngayong araw po ng Sabado, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang chairman ng Commission on Elections. COMELEC Chairman George Erwin Garcia, welcome to the program. Si Bombo Dennis Hamito po ito and with me si Bombo Victor Liantino. Magandang araw po sa inyo, Mr. Chairman. Magandang hapon po, Sir Dennis at Sir Victor. Magandang hapon po sa mga kababayan natin. Unang-una, Mr. Chairman, nais po namin malaman, no, general observation po ninyo doon sa unang araw ng local campaigning at yung mga isinasagawa po na tuloy-tuloy na Operation Baklas doon sa mga hindi sumusunod sa tamang paglalagay ng mga campaign materials, Mr. Chairman. Naging napakaayos naman po yung pagsisimula ng ating unang araw ng kampanyahang lokal. Bagamat napakadami, kutuneto-nilado talaga ng mga campaign materials, ang ating pong natanggal dahil illegally posted po ang mga ito o kung hindi man ay gumagamit ng mga non-biodegradable materials. Pero yung po naman pag-iikot ng ating mga kandidato, naging maayos, naging matiwasay naman. Kaya lang merong ilang lugar lang na naapektuhan yung traffic. Kaya nga sinasabi natin sana do sa ating mga kandidato, iwasan po natin makagulo o makatraffic man lang dahil kawawa din yung mga kababayan natin pumapasok sa trabaho o yung mga estudyante natin na pumapasok sa mga paaralan. At syempre, wala naman pong kaguluhan na nai-report kahapon at siyempre ngayong araw ito minomonitor natin patuloy yan pong ating pagkampanya sa mga local candidates. Okay, Mr. Chairman, mauuna pala itong absentee voting, ano? Lalo na yung para sa ating overseas absentee voting. Kumusta naman po so far yung ating preparation? Meron ba kayong mga nakikitang mga, kumbaga, medyo challenging doon sa preparasyon sa atin pong gagawin na halalan doon sa mga kababayan po natin, lalo na yung online voting na magiging kauna-unahan ito siguro, kung di po ako nagkakamali, Mr. Chairman? 1.241 million po ang ating mga botante abroad. At siyempre para makaboto sila sa ating internet voting, first time nga po yan sa kasaysayan ng ating bansa, kinakailangan nila na mag-enroll. So ibig sabihin hindi garantisado na yung 1.241 million ay makakaboto dahil doon sa 77 na post abroad, internet po ang gagamitin natin, 17 post lang po ang maggagamit tayo ng makina sapagkat ayaw ipagamit ng mga bansang yan ang kanilang internet services. Kung magkaganon, kinakailangan po sila ay mag-pre-enroll na tinatawag. Actually po ngayon, halos 13,000 na ng mga kababayan natin, ilang araw pa lamang ang nakalilipas, ang nag enroll na sa ating pong sistema. At yan pong pag enroll ay aabutin hanggang Mayo 7 ng taon na ito, ilang araw bago ang eleksyon. Ganung ang eleksyon naman natin ay magsisimula sa abroad mula Abril 11 hanggang Mayo 12. Isang buong buwan po yan, yung pagboto po nila. Mm. Dito naman po sa Pilipinas, kumusta naman yung mga lugar na itinuturing na may mga kaso ng election-related violence? Ano na po so far ang na-take nating action? O lalo na yung mga, meron ho tayong mga deputized agencies na pinakikilos din sa mga ganitong pagkakataon, Mr. Chairman. Yung po mga tauhan namin, lalo-lalo na sa bandang area ng Maguindanao, pinagbibigyan na po namin sila ng tigdadalwa na security personnel. Bagamat nung una, tinatanggihan talaga po nila yan sapagkat siyempre medyo magastos. Kapag meron ka laging kasama, kahit paano, pakakainin mo man lang, wala naman silang budget para dyan. Pero binigyan po natin sila ng dalawang tigda security personnel sapagkat siyempre doon sa mga lugar na yan, kalimitan lagi na lang merong threat, may pananakot o hindi sila makakilos ng maayos. Doon sa mga ibang lugar sa ating bansa nakakailanganin ng magbabantay kahit paano sa mga election officers namin, kami po ay very much willing na mag-provide din ng ating security personnel. Ngayon po, maliban po dyan, pinadagdagan po natin ang presensya ng AFP at PNP doon sa mga lugar na kinukonsider natin na possible red areas of concern. Yung mga hindi naman po hotspot talaga o commonly controlled area, pero medyo mataas ng insidente ng karahasan. At at the same time, pinaigting po natin, pinadagdagan pa yung bilang ng mga checkpoint sa iba't ibang parte ng ating bansa upang masawata yung mga loose firearms o kung yung mga nagdadala ng baril, and at the same time, pinapabuwag natin ng mabilisan yung private armed groups sa iba't ibang parte ng ating bansa. Okay, ang akin pong katandem dito si Bombo Victor Liantino. Meron din po mga katanungan para sa inyo, Mr. Chairman. Bombo Vic?
Oo. Chairman, nabanggit mo nga ho itong private armed groups. Matanong ko lamang kung may data na po ba tayo hinggil dito at doon po sa iba pang mga threat groups at ano po ang naging tugon dito ng Commission so far? Nung pong nakapulong natin ang Philippine National Police, pinresent po nila sa atin ang iba't ibang possible private armed groups sa iba't ibang parte ng ating bansa. Either minimaintain ng politiko o kaya naman minimaintain mismo ng mga iba't ibang grupo na kalaban ng pamahalaan. Kasama na rin po dyan yung mga organisasyon o rebelding grupo na sa kasalukuyan pa rin ay lumalaban sa ating pamahalaan. Hindi ko na lang po magidetalye sa inyo, siyempre dahil yun ay strictly confidential, pero alam na po namin, kilala po ng PNP rin. At pati po yung mga miyembro nito, kung kaya naman dahan-dahan po nilang nang-neutralize. Yung mga yan, in fact, sa kasalukuyan, hindi na po ganun kadami. Kaya lang, sila pa rin ang pwedeng magamit na mag-asik ng kaguluhan sa isang parte ng ating bansa. Chairman, 44 days na lang eleksyon na. Well, may mga reklamo na po bang natatanggap ang inyong komisyon hinggil ho doon sa issue ng vote buying at vote selling? Ano na po ang status ng mga reklamo nito kung meron man? Sa national candidates po, wala tayong masyadong na-receive na issue ng vote buying. Inaasahan natin pagpasok nitong kampanyahan nga sa lokal, ay madami tayong matatanggap patungkol sa ganyan. Either may bastihan o talaga namang wala. Ay binibintang lamang. Pero yan po, mas maganda, mas madaming reklamo, mas madami pong nare-report sa COMELEC, ay aaksyonan po natin yan. At kaagad natin na iimbestigahan at kung kinakailangan i-disqualify o kasuhan ng kasong kriminal yung mga taong involved dito. Ang lagi po natin pinagbibilin sa mga kababayan natin, yung abuse of state resources na tinatawag. Yung bang hindi naman nila pera, yan ay pamigay sa ating mga kababayan, inaabuso. Sana po ma-report nila kung present yung mismong kandidato during the distribution of politiko, and at the same time, sana po makita nila kung may mga paglabag sapagkat if dahanan, pwede po namin tanggalin yung mismong ginawad natin na exemption kahit on a per municipality or city basis. Mr. Chairman, nasimulan na ho ba yung shipment natin ng mga election paraphernalia at kailan ho yung gagawing testing and sealing doon sa mga makina, Mr. Chairman? Yung pong election paraphernalia tulad ng mga baterya, ballot boxes, iba pang mga kagamitan na non-accountable, yan po lahat ay nakadeploy na sa iba't ibang hubs ng ating komisyon. Meron po kami mga hubs na tinatawag na dyan po muna naka-standby. Ang ating po mga balota, ang ating mga makina ay ma-distribute naman po simula second week ng Abril. Hindi po natin pwedeng i-deploy na maaga yan sapagkat tulad ng balota, yan po ang number one accountable form sa isang halalan. Ayaw natin ma-compromise, manakaw o masira ang integridad ng mga ito. Katulad na rin po yung mga makina. Although medyo madami naman po tayong makina sa kasalukuyan at madami tayong contingency machines na magagamit sa bawat bayan, syudad o buong probinsya. On a lighter note, Mr. Chairman, alam ko mahigit 20 taon na ho kayo nakatutok sa mga eleksyon. Pero ito ngayon, iba ito. Talagang kayo mismo yung namumuno. Ano ho? At kino-cover na namin kayo since years ago. Ano? Halos round the clock ho yung mga presensya ho ninyo dito sa mga election preparation, pati yung iba pang mga opisyal ho ng poll body, and credit to them also. No? Meron ho bang health and wellness program naman ng poll body para ma-maintain ho na aabot tayo ng healthy sa araw ho ng election, Mr. Chairman? Kaya nga, Bombo Dennis, hindi siya lighter note. Napaka-heavy na note yan, yung katanungan na yan, Bombo Dennis. Pero alam niyo po, kanina lamang tayo po ay nawala na naman. Namatayan po kami ng isang election officer dyan sa may bandang Ilocos Sur. Kung hindi ako nagkakamali, sa Pidig, Ilocos Sur, sapagkat inatake po siya sa puso. Alam niyo naman talagang itong aming trabaho, napaka-stressful. At pagkatapos halos wala ka ng tulugan, kaya nga po ang pagbiling ko sa aking mga tauhan, medyo relax-relax lang ng konti, hinga-hinga ng malalim. At lilipas din ang lahat ng bagay na ito. Para sa bayan po ang lahat ng ito. Okay, with that, maraming salamat po, Mr. Chairman, sa pagsagot po ninyo ng aming mga katanungan ngayong tanghali. Bagamat ngayon ho ay Sabado, ay tuloy-tuloy pa rin ho itong ating ginagawang trabaho. Thank you so much and happy weekend, Mr. Chairman. Maraming salamat, Bombo Dennis, Bombo Victor, at sa mga kabombo natin, maraming salamat po.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia, para ho dito sa preparasyon sa paparating na halalan. And tama, Bombo Vic, 44 days na lang at eleksyon na. So tutok mga kabombo dito sa mga preparasyon dahil updated tayo dito sa Bomb Radio Philippines sa paghahatid ng mga latest information hinggil dyan. Thank you, Mr. Chairman, at tuloy-tuloy pa yung ating pakikipag-ugnayan dyan sa poll body hinggil dito sa ating paparating na halalan.